Step 8, defining adjoining parcels. So, at least, nasa step 8 na tayo. So, ito-drawing natin or i-level natin yung mga adjoining parcel number. So, minimize natin muna. Okay, so let's maximize or yung screen natin. Okay, so the last video, ito yung na-accomplish natin. So, we'll go to step 8. Adjacent or adjoining parcels. Okay, so we'll click this one. Okay. So, magle-level tayo ng adjoining parcels. So, dito sa taas, Del Pilar Street, ito Reyes Street. So, let's try. Del Pilar Street. Don't worry kung hindi masyadong yung either lowercase or uppercase kasi ito dito isi-set natin yung kung ano yung text case, either title case or uppercase. Usually pag mga straight names, mga uppercase yan. So let's try to attach. So ito, hindi mo pwedeng i-level dito kasi pag sineselect mo siya, naka-attach siya sa resultant lot. Dapat yung parcel, mga adjoining parcel natin, naka-attach sa mother lot. So pag paglapit mo dito, i-attach mo to dito sa segment na to, nag-highlight yung resultant lot. So kahit i-try mo i-click dito, mag-message to dito sa baba. See? Select polyline is not on the mother lot layer. Press the obstructing layer. So, pwede mo siyang i-press or i-send to back mo siya. So, let's try to escape. So, paano natin i-press? So, for me, pwede mo dito sa levels inquiry, pwede mo siyang i-freeze layer. So, nape-freeze yung resultant lot mo. So, for me, I'll use send to back layer. So, click mo yan, i-click mo tong resultant lot. So, hindi siya na-freeze pero nasa likod lang siya ng mother lot. So, this time, mapipick mo lang ko tong mother lot. Okay, so we'll go back to step 8. So, we'll type Del Pilar Street. So, gusto ko uppercase, attach. Select mo to. Then, makikita mo to. Selected na siya. Then, press enter. Then, ipipick mo to dito. So, makikita mo successful yung pag-attach mo kasi may line na magda-draw nasa temp line. So, temporary line. Pero dapat lahat ng segments naka-define yung adjoining parcels natin kasi later on, pag create natin ng narrative, technical descriptions, at saka mga sketch plans sa individual sublots, automatic na niya i-pick up yung mga adjoining lots natin. So, that's why mas maganda yung habit na gagawin natin to diligently. Okay, we'll go back to step 8. So, ito is Reyes Street. Attach. Itong segment na to is Reyes Street. Okay. Ito, may lote dito but for the sake sa demonstration, gagawin ko tong creek or river kasi para at least alam natin paano mag-create ng river or creek sa survey preparation natin. So, I'll go back to adjacent parcel or button 8 or pwede mo tong kunin to sa parcel, adjoining parcel name. This time, I'll use creek. Okay, so attach ko dito. Yan. So, creek yan. So, ito, titingnan natin sa cadastral map kung ano. So, lot 6245. So, either 8 or pwede ko dito
So, type ko lot 6245 CAD 787-D. This time, I'll use title case. I-attach ko dito. Yan. So, itong tatlong segment, kung titingnan natin sa cadastral map, lot 6244. So, parcel name, or pwede ko balik sa button 8. So, lot 6244. Or, pwede mo siyang, kung ayaw kang mag-type, edit mo lang. So, get, select mo to, tapos edit mo na lang ito. Okay, so title case. Attach mo to sa tatlong segment. So, ito, tsaka ito, at saka ito, then enter, then yan. So, itong tatlong segment is lot 6244 yan. Okay? So, that's how you attach or create the adjoining parcel names. Okay. Thank you.